Hi guys, good morning, good morning. Today's video guys, i-flex ko lang kung paano tayo mag-check ng car battery. So, tingnan natin kung okay pa yung tubig niya. Kasi ito po yung pinagpalitan ko na baterya do sa aking pickup. So, mahigit 3 taon na. So, sabi nung uh, battery store need na daw ng replacement kasi almost 3 years na. So hindi ko trinatin ito guys, kundi i-check natin, baka magamit pa natin para magamit din natin sa ibang purpose natin regarding sa 12 volts na mga ilaw natin. So ito guys, papakita ko. Ito na nga po, ito yung battery natin. So magsuot muna tayo ng gloves para protection sa ating kamay. Tama. Kasi baka mabasa tayo guys ng battery solution, makatipo sa balat yon. So gagamit tayo ng protective gloves. So ito na nga guys yung ating battery. So may 6 na kwan ho dito, takip. So dati ho, nagkamali ako ng bukas na gamit ko kwan, screwdriver na malaki. Malambot lang pala ito, labutas. Kaya ginawa ko, nilagyan ko na lang siya ng sealant. So ang kailangan natin yan guys para mabuksan ay yung 1 peso coins natin. Check natin guys. Ayan, mabilis pala guys, oh. So ito guys, ayan, bukas na. So lagay lang natin sa kuhan para hindi tayo magkaroon ng kuhan dito, mga leak ng tubig. So lagyan natin dito sa tabi para maiwas. So kumuha lang tayo ng tissue. Ayan, tapos ito. So nakikita nyo guys, yan, may tubig pa naman. Ito guys, kaya nagpalit ako, may start pa naman yung aking pickup. Kaso may time na nararamdaman ko na parang nahirapan siya mag-start sa umaga. So yun, kita nyo guys, oh, bawas na yung tubig, oh. Wala na sa level, yun. Ito pagka ganyan, dadagdagan natin guys ng battery solution. Wala akong distilled water guys, kaya battery solution lalagyan natin. O yan, ito mahina po na rin, low level na rin guys. So isin natin yung ating ilaw, matagilid tapos ito pa, buksan natin lahat para isang pita na lang. Bilis naman pala buksan guys, sumasama naman pag tinikot nyo. Ayun, kunti na rin siguro, kaya hindi na masyadong nag-i-stay yung kanyang charging. Kaya ganyan, low level na. So ang bala ko, i-drain lahat. Kulang yung aking battery solution na stock. So ayan, low level. So dadagdagan natin guys para makita natin kung okay pa. So saglit guys, lang tayo muna ng ating tester. Test muna natin kung may charge pa ba. Itong ating voltmeter hindi accurate to guys. Ang dapat natin ginagamit yung battery tester o battery analyzer. So, sabi, mas maganda raw gamitin yung battery analyzer tools o equipment para ma-check talaga natin kung okay pa yung plate ng battery. Lagyan natin positive, negative.
Naamoy ko na guys yung solution, battery solution. Medyo makakuan sa pangamoy, hindi maganda. So ito yung negative. Since na may polarity naman, ito yung positive. So yun, standard tayo, set natin sa DC. 50 volts, okay na yan. O yan. So ayan o. Ito guys, yung sa gitna na measuring 0 to 10. Tapos 50 volts. So nakaset tayo sa 50 volts DC. So ito yung 10. Tingnan nyo guys, almost almost 12 volts pa guys, kasi nasa tapat ng pangalawang guhit dito. So 11, 12. Yun. Ito yung 20. So okay pa siya. Almost 12 volts. So ang gawin na lang muna natin guys, dagdagan natin ang battery solution, kasi pag sinilip dito guys, low level na yun, mababa na siya do sa level. So kuha tayo ng empty plastic container bin o plastic container. Ayan. Tapos meron tayong syringe para pang higop, para igano natin. So saglit guys, kukunin ko lang yung aking battery solution. So ito, may 1 litro pa tayo na battery solution. So buksan natin. Sana hindi tayo matapunan, makatip to guys sa kamay sa skin. Unti-unti ilalagay natin kasi baka sumobra. Maganda raw pang-inis ng tiles to sabi nila. Yun, ayos. Yung tapon nasa natin. Papunas natin sa mga kuha natin na natatapon na solution. Suction din natin. Wala guys akong malaking transaction, kaya may nakita ako 10 mm. Siguro pwede na to. Plastic lang naman to guys Gawin na lang natin.
talagang nagpapalit ng baterya yung iba. So hindi nila alam kahit maintenance fee pala ay merong ganitong tubig. Siyempre natutuyo yan guys, kung tuyo na talagang hindi na tatanggap ng magandang charging yung ating battery. So karamihan sa mga battery shop o sa mga junk shop, binibenta nila yan kasi yung iba sinusubukan i-restore. Yan, panalin na tayo guys. Lapit na. Okay guys, tapos na tayo. So pupunasan lang natin yung sobra. Kasi itong kita nyo guys, sobra 1 up yung nagamit natin sa pagdagdag. Ibig sabihin talaga, uhaw na sa tubig itong ating battery. Huh? Ayan. Ayan natin siya. Tapos kanyang tissue. Ayan. Tapos ko dito guys, tapos i-charge ko na lang ito. Papakita ko rin kung ano man yung result sa pagkatapos ng ma-charge natin ito. Meron tayo dito DIY na charger. Ngayon, pwede pagtyagaan. Kasi mas maganda yung matatasang amperahe para mas mabilis. Mga fast charge. Yun, okay. So takpan muna natin guys kasi baka gumalaw tumapon. So yun. Hanapin ko lang kung saan ko naitabi yung ating charger na DIY. Hindi ko muna hiligpitan kasi magcha-charge pa tayo guys eh. So yun. Tanggalin yung guantes para ma-stop natin yung ating video. So hanggang sa muli guys. Abang-abang lang sa susunod na episode. 2,000 years later. Ito, nagising ako guys para i-check natin yung ating china-charge na battery. Alamin natin kung ano na yung status niya. So saglit guys. So ang time pala natin guys ay 3:26 AM ng araw ng Miyerkules. So, Wednesday. So, ito na guys. Check na natin. So, ito na guys. Naka-charge pa rin. Running pa rin yung ating charging. So, check natin yung display. So,
So, ayan guys, ang output voltage natin is 14.5. Tapos, yung ampere niya sa kanan ay 1.1 na ngayon. Kanina guys, bago tayo mag-start ng charging, ay nasa 6.9 amperes. So, ibig sabihin, ngayon, mga oras na to ay 1.1 amperes na lang. Ibig sabihin niyan guys, tumatanggap ng karga yung ating battery. So once na nag 0 yung ampere na yan guys, ibig sabihin yan full charge na yan guys. So ang bilis, alas 12, 1, 2, 3. So nakakakuha na tayo guys, nakakatatlong oras na. So yun, patuloy lang tayo sa pag-monitor ng ating battery. Sana ma-full charge na. Palagay ko bukas full charge na to. So ayan guys, at nakita nyo naman na talagang kumakarga pa yung battery natin. Ang naging problema lang yan ay mababa na yung level ng kanyang battery solution. Kaya ginawa ko lang ay dinagdag natin sa normal level niya ng tubig kasi may monitoring naman to sa gilid ng battery. So ngayon guys, patuloy kong i-monitor to. So tutulog uli ako by then, by 6 o'clock siguro o anong oras ako magising, i-check natin uli yung status ng ating battery. So pansamantala hanggang dito muna po. Paalam.